Sa 22 jeepney operators and mga drivers association na nakausap, papaano po pinili yung mga jeepney? Kasi I understand nasa 1,400 plus yung mga jeepneys na ini-hire ng City of Manila para dito sa libreng sakay. Paano yung pagpili doon sa mga operator at doon, yung po bang mga merong sariling jeep at sila rin yung operator, nandun din po sila nabigyan ng pagkakataon? Opo, nung nagpatawag po si Mayor Isko, unang-una nagpapasalamat po tayo kay Mayor Isko dito sa kanyang programa at napakinggan po tayo na dapat ang gumagawa po nito ay yung national dahil sila yung mas maraming budget. Ganun pa man, nagpatawag po si Mayor Isko ng meeting kasama po yung mga panguluhan ng bawat ruta at nag-alok nga po ng libreng sakay pero kahit papaano ay pili lang din. So hindi po out of 60 units doon sa ruta po namin ay 25 units po yung nakasali po. Okay. Doon paano pala malalaman ng mga taga Maynila na yung jeepney na sinakyan nila ay bahagi ng libreng sakay, pero yung iba rin ay hindi naman? Meron po bang marker, may tanda na ibinigay sa inyo? Po, meron pong tarpaulin na nakalagay po libreng sakay. At yun talaga ay may nakabantay din po ng mga MTPB o yung kanilang mga traffic enforcers para po alam kung alin po dito yung mga libreng sakay at hindi po libreng sakay. Kumusta po yung unang araw kahapon? Anong mga report galing naman po sa inyong mga hanay ang inyo natanggap? Doon po ba sa halaga na 3,000 pesos? Sa yung na yon, sa yung diesel na yan, sa yung ikaw na magpapagasolina niyan o hindi? May pagasolina rin. Ganito po yung doon sa 3,000 pesos po, 1,000 pesos para doon sa diesel, 1,000 pesos po para doon sa operator, 1,000 pesos po para doon sa driver. Kaya lang ho, dahil po sa maghapon yung biyahe, medyo kapos po yung diesel. Siguro ho, pagka nagkaroon na ng payout, ang mangyayari na lang po dito ay kung magkano po talaga yung natira. Kasi ang gagawin po, kung makakailang ikot kami, magkano yung ikinarga, yun po ang paghahatian ng driver at operator. Ibig sabihin, So, halimbawa, nag-ikot po kami dun sa 1,000 pesos na diesel, halimbawa naging 1,400 kasi sa mahal po ng diesel ngayon, yung 1,000 po ay mga 8 litro lamang po ngayon, Sir Arnold. Yun nga yung sinasabi ko na medyo mataas din talaga yung magiging gastos. Kaya meron po bang iba na pinaikli na lamang din yung kanilang pagbiyahe, 'di ba? Para secured na itong kita ko naman din. Opo, ang ginawa na lang Sir Arnold na diskarte kahapon at saka ngayon ay palitan na lamang dahil nga 60 kami doon sa ruta, papaano naman yung iba na hindi po makakabiyahe. So yun na lang po ang diskarte na ginawa namin. Okay, basta naging alternate na lang po yung biyahe. Doon sa ibang mga ruta po, dire-diretso po ang kumbaga parang experimental lang yung ginawa kahapon na kung kikita po ba talaga doon sa halaga na ibibigay po sa atin. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo.